Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Ito, pag-usapan no natin mga kaibigan, bigyan no natin ng accounting komentaryo, public opinion, itong nangyari ho. At mangyayari pa muli. Kasi mayroong first hearing, mayroong second hearing, nakaraan na po yan. At itong pangatlo ay magkakaroon po ng third hearing. Ngayong buwan din po ng Mayo, itong kalukuhan, kasinungalingan na hearing diyan po sa Senado ng tinutukoy ko ho ay itong PDEA-elect na kalukuhan. Mga kaibigan, kung magugunitan niyo po, ilang araw na po ang nakakaraan ay mismo ang ating kasalukuyang Pangulo ang punterya nito. Ang hidden agenda po nila ay pabagsakin at pababain sa pisto. Itong kaya sinisiraan ang ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos at nagbigay nga ng hunang pahayag. Nagbigay ng kanyang pahayag sa loobil ang ating kasalukuyang Pangulo tungkol dito sa PDEA na ubod ng sinungaling. Talagang ubod ng sinungaling, di ba? Ang sabi nga ng ating kasalukuyang Pangulong Bongbong Marcos ay hinalintulad sa isang joke box na kapag hindi hinulugan ng pera ay hindi gagalaw at pag hinulugan ng pera ay tutugtog, kakanta. At tinawag nga na isang professional liar itong PDEA agent. Damay-damay ho dito mga kaibigan. Bagamat hindi po natukoy ang ibang pangalan na sangkot dito, ang dinamay lang ho na pangalan ay itong PDEA-elect na si Jonathan Morales. Ba't ito ay damay-damay na po lahat? Iyan ho ang ating tatalakayin, at kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayan ko po kayo, please subscribe. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Palakpakan muna tayo mga kaibigan. At pampagana, shout out po sa lahat. At heto, dire-diretso na po tayo. At dakuhan po natin itong nabanggit na pangalan dito. Sino ang nabanggit ng ating Pangulo? Itong si Jonathan Morales na professional liar. At hinalintulad nga sa isang jokes box. Ang ibig sabihin po nun ay isang bayaran na tao. Bayaran ka, Morales. Kaya pumapasok po doon na kapag hindi binulugan ng pera ay hindi po kakanta. Ito po ay kapag binayaran si Morales, ang ibig sabihin ay kakanta. Kaya professional liar. Magaling. Ubod ng galing to si Morales. Kung makikita niyo sa mga hearing, talagang sasagot siya. Sasagot po ng anuman sagot na pawang kasinungalingan. Magaling! Ba't hindi po magaling sa kagandahan ng asal? Magaling pong magsinungaling. Yan ang matindi. Akala ko okay na. Magaling. Yung pala ay magaling sa kasinungalingan. Ubod na ang sinungaling. Kaya nga sinasabi nga ng ating mahal na Pangulo ay professional liar itong taong ito. Mga kaibigan, kaunting paunawa lang po. Ayon po dito sa aking pananaw dito, sa maniwala ho kayo at sa hindi, bagamat hindi ho natukoy ang mga pangalan na sangkot dito, sapagkat ito ho ay may mastermind, may producer, may director, at mayroong mga tauhan na gumaganap. Ang natukoy lang ho dito mga kaibigan na pangalan ay itong PDEA agent na si Morales. Bakit hindi ho natukoy ang mga pangalan dito? Ganyan po talaga mga kaibigan na nagsalita ang ating Pangulo. Na ika nga po kahit isang tao lang po ang natukoy na pangalan ay pinatutungkolan po dito ang lahat na mga sangkot. Sino ang mga sangkot dito? Mga kaibigan,
Bagamat hindi po katulad nga ng nasabi ko, hindi nabanggit ng ating Pangulo, ako na po ang magbabanggit, na mga sangkot di umano dito, na binayaran para kumanta ng kasinungalingan, gumawa ng drama, diyan ho, si Morales, kasangkot si Bato. Di umano. Unang-una, mga kaibigan, ako na ang magsasabi kung sino-sino yung mga ito. Itong si Digong, ay tinuturong utak, di umano. Mayroon din po diyan na ika nga po papel itong Sara Duterte ng ating Vice Presidente. Vlogger na kasangkot itong si Maharlika na luka-luka, na nagmamalinis sa social media ay ubod ng dumi naman. Sangkot di umano. Morales, mga kaibigan. At sino pa? Itong si Bato ay sangkot di umano dito. Mga kaibigan, yung mga nabanggit kong mga pangalan, na sangkot di umano, ay nagbabatay tayo sa mga galawan diyan sa Senado na ika nga po'y gumagawa po sila ng hearing, nagkakaroon po sila ng sangkutan, mga kaibigan, magkakasabwat. At nang sa ganun ho, gumawa ng drama, gumawa ng hearing, na ika nga po'y involve ang pera. Bakit po natin nasabi na involve ang pera? Ay kapag hindi mo binayaran niya si Morales, hindi po yung gagawa na eksena na ganyan. Mga kaibigan, sino po ang nagbigay ng pera? Ang pinanser. Sino po ang kanyang pinanser? Ang mastermind. Ay nabanggit ko na ho. Ang mastermind. Kung sino-sino mga kaibigan? Di po ba? Ang mantakin mo, kakapalan ng mukha nitong mga ito. Hindi ko alam kung bakit harap pa at ipagpapatuloy. Kasi mayroon pong third hearing pa. Paano nila ito malulusutan, mga kaibigan? Ay identify na sila itong senador na ito at ang kanyang mga kasama, kung sino man sangkot dito. Ay magkakaroon po ng third hearing. Nakakatawa, di po ba? Doon po sa third hearing, nagaganapin, alam ko ho, nitong Mayo din, bago magkatapusan. Ay gaganapin ang senaryo na scripted muli na hearing. Kasama itong bayaran na ika nga po PDEA agent, professional liar. Mantakin nyo, hindi po sila marunong mahiya. Lantaran na panggagago sa taong bayan, lantaran na ika nga po pagyurak at paggalipusta sa institusyon ng Senado. Sinawasak ang institusyon ng Senado, mga kaibigan, sa pamamagitan ng pansariling interest. Wala na ho ngayon. Sa maniwala po kayo sa hindi. Bagsak na ho. Ang mataas na antas ng pagtingin ng taong bayan sa Senado ho. At sa kagagawan ho nitong si Senador Bato. Kita nyo ho, magpapatuloy pa ang third hearing. Diyan po sa Senado, ba't nabanggit na po ng ating Pangulong Bongbong Marcos na identify siya na ika nga po kasama sa mga professional liar na Senado. Diyan po sa Senado, mga kaibigan. Tapos sa harap pa sa hearing, ano pa? Para ano pa mga kaibigan, isa ho ang patutunguhan ito. Lalo po silang ma-identify, lalo pong malulubog. Diyan po sa kasinungalingan, itong si Bato, itong mastermind dito, ito pong si Bidia Morales. Mababaliktad ho ang pangyayari dito, mga kaibigan. At alam po naman natin, bakit ko nasabi na mababaliktad ang pangyayari? Alam po natin na sinisiraan po dito ang punteriya ay ating Pangulong Bongbong Marcos para po bagsakin. Ba't hindi po sila nanaig? Mga kaibigan, naharang po ng taong bayan. Matatalino talaga ang taong bayan. Lalong-lalo na itong ating mga mahal na mga taga-subaybay. Dahil nabaliktad po ang pangyayari. Ang nasiraan po dito ng pagkatao at nasira po ang pagkatao ay itong si Morales, mastermind dito, at siyempre, itong si Bato.
Paano pa ito malulusutan ni Bato? Ay identify na nga na ika nga po'y puro kasinungalingan ang nangyayari diyan sa hearing. Kaya tayo po ay nananawagan dito po sa Ama po ng Senado. May karapatan po kayo na kastiguhin, bigyan po ng leksyon ang sangkot po diyan sa Senado. Unang-una ito yung si Bato. Siya po ang chairman diyan dito po sa ginaganap na hearing. Bagamat nabanggit nyo po, Subiri, kagalang-galang Senador Subiri. Alam ko, ito yung Senador din ni Kibuloy. Ay nabanggit nyo na hindi kayo pabor at kailangang itigil ang hearing diyan sa Senado. Muli kong ulitin, Senador Subiri, hanggang tigil lang ba ang kaya nyong iparusa dito kay Senador Bato? At dito, sa ika nga po'y ano ang kaukulang parusa dito kay PDEA agent? Sapagkat ginamit niya ang Senado, ginamit ni Bato ang Senado, lantaran, wala po bang parusa kayo? Bilang ama ng Senado na gagawin dito kay Bato? Hanggang tigil lang po ba? Kahit ang taong bayan, ako, kasama, ay nananawagan, bigyan niyo po ito ng kaukulan at patas na parusa. Kung ano man ang kaya, nararapat na parusa ho dito. Alam ko mayroon na kapag lumabag ka sa isang institusyon, ika nga po'y inabuso mo ang iyong kapangyarihan. Ay meron ka pong kaukulang parusa. Huwag mo sabihin na dapat itigil lang. Dapat mayroon pong kaukulang parusa. Kung hindi ho ito mapaparusahan, diyan po sa Senado. Ito si Bato. Patuloy at patuloy pa rin po. Manluloko ito ng kapwa bilang isang professional liar. Kasangkot po itong PDEA agent na itong si Morales. At siyempre, itong ilang vlogger. At siyempre, ang kanyang mastermind. Tatawanan lang po ang Senado, tatawanan lang po ang taong bayan, mga kaibigan. Ito bago tayo magtapos, mga kaibigan, magkakaroon po ng third hearing na kasinungalingan. Talagang patuloy, di ba? Diyan po sa Senado, ay maliwanag po sa atin kapag nagtatanong ang mga senador sa mga resource person. Kapag nagkaroon po sila ng pagkakataon na ika nga po ay nagsisinungaling ang resource person, katulad do ni PDEA agent, ay nagkakaroon ho ng tinatawag na contempt diyan sa Senado. Ay sa palagay niyo po ba, ay karapat-dapat na i-contempt diyan sa Senado itong si Morales? Dapat po itong i-contempt diyan sa Senado. Dapat ikulong diyan sa Senado dahil ito po identify na talagang isang bayaran na PDEA. Gumagawa ho ng isyo, naninira ng kapwa. Dapat po ito i-contempt at ikulong diyan sa Senado kung magkakaroon ng third hearing. Ay sino ho ang magkukontempt? Ang magkukontempt din po dito ay si Bato na isang ubod din ang sinungaling. Ano na nangyari sa ating Senado? Rampula na, mga kaibigan. Yan ang sarap talakayan ito. Wala na tayong oras, bigyan po natin ng part 2 ito. Itong third hearing na ito. Dahil kailangan i-contempt ito, ikulong sa Senado. Dahil yan ho ang patakaran sa Senado. Once na nagsinungaling ka, ay pwede kang i-contempt at ikulong. Muli kong uulitin, sino ang magkukontempt? Ay ito magkukontempt sana na si Bato ay isang ubod din ang sinungaling. Diyos ko po, Rode, Santissima Madre Virgen. Wala na po tayong oras, mga kaibigan. Bigyan po natin ng part 2 ito. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Bye-bye. Palakpakan.